Po, isa na naman ang topic natin na mainit din ito. This time, pag-usapan natin ang Duterte Youth Party List. Ang pag-usapan natin sa Duterte Youth Party List, sakaling matuloy yung disqualification nila, papalit ba yung Gabriela at saka Provinciano at saka yung ano to? Yung party list ng ang pwede kasi pumalit sa kanya Gabriela, Abuno, tsaka Provinciano. Oh, ang tanong, makapalit pwede bang palitan ang upuan ng Duterte Youth Party List? Ang sagot, hindi, hindi, hindi. Bakit? Kasi lumabas na po yung utos ng Supreme Court na bawal ang mga second place na bawal ang second place na magpapalit. Tikaloy, mamaya mag-exercise ako ng bala. Bawal ang second place na papalit. So, kay Abante, second place siya kay Joey, disqualified si Joey halimbawa, ay hindi siya pwedeng pumalit. At saka kay Nograles sa Davao City, ma-disqualify halimbawa si Duterte, hindi pwedeng pumalit si Nogi, si Carlo Nograles. At pagdating naman sa Duterte Youth Party List, number 2 sila. Ang number 2 ay number 2. 3 upuan sila. Ngayon, pag tinanggal sila, pwede bang papalit yung mga nasa ilalim? Hindi. Dahil din sa desisyon ng Supreme Court na nilabas noong June 19, Rizal Day, na bawal na ang mga hindi nanalo na pumalit sakasakaling ma-disqualify ang nanalo. Ergo, in that sense, ano mangyari? Luluha man ng dugo ang Gabriela. Luluha man ng dugo ang Abuno Party List. Luluha man dugo ang Provinciano Party List. Hindi po sila pwedeng pumalit sa upuan na nakalaan sa Party List Duterte Youth. 3 upuan yun. So, hindi pwede po sila papalitan. Very clear po ang Supreme Court sa pagdesisyon. Hindi maaring palitan ng talunan ang mga nanalo na na-disqualify. Ganun lamang po. So, ang kasong yan ay nagtutungkol yun sa isang tumakbong gobernador na dati ay nakatira sa kabilang probinsya. Ngayon, pumasok siya ngayon sa bagong probinsya, kulang pa ang kanyang period ng residence. Kasi nung lumipat siya mula sa Maguindanao, mula sa bayan ng Dato Abdul Sangke na bayan, ay hindi naman siya nag-resign as mayor. Dapat nag-resign siya as mayor para tanggapin siya na residente na ng bagong probinsya. Yan po ang mangyari. So ngayon, sa pagkakataong ito, pasensya na, lahat ginagawa nila, no? Lahat ng mga grupo ng tinatawag na ng makakaliwa ay nagtulong-tulong kasama si Attorney Emil Maranyon, nagtulong-tulong para ma-disqualify si Duterte Youth Party List. Si Ronald, anong pangalan to? Cardema. So, ngayon, ma-disqualify si Ronald Cardema at saka party list niya, ay hindi pa rin sila mapapalitan kasi bawal na sa Supreme Court ruling na pinakabago ang pumalit ang talunan sa mga na-disqualify na panalo. Very simple, no? So simple as that. So ngayon, ano ngayon ang gagawin natin? So ang gagawin natin talaga, Mr. Erwin Garcia, ay dapat ang gagawin mo dyan ay magiging fair ka. Isauli mo po, sabi ni Attorney Erwin, Attorney Harold Despicio, King George, isauli mo po ang binayad ng lahat ng second placer. Kasi hindi na sila pwedeng may upo. Kaya yun naman talaga ang agenda mo, i-disqualify mong mananalo para makaupo yung iyong mga tao. Ngayon, paano ito ngayon? Kasama sa diskarte mo, tanggalin ang Duterte Party List kasi unang-una, mag-argumento na sila kalabanin ang Romualdez. Para walang kalaban ng Romualdez at saka BBM, ay tanggalin yon ang Duterte Youth Party List. Kung ano-ano mga issue tinatapon. Kesyo, hindi raw nakapag-publish ng kanilang petition ang Duterte Youth Party List. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. George Erwin Garcia, abogado ka, di ba?
Antayin ko na lang na magretiro ka, umalis ka sa pagka-commissioner, kakasuhan kita ng disbarment. Kasi bawal kumaso ng disbarment kung hindi ka pa na-impeach. Hindi ko naman kaya ipa-impeach ka. Kasi takot naman mga congressman magpa-impeach sa'yo. So antayin ko na lang yun. Let there be the day that will come. Sana buhay ka pa pagkatapos matapos sa iyong term bilang senador, bilang commissioner, para makakasuhan na kita ng disbarment at mababawi ko yung pera na 162 million na ginastos mo pambayad sa pag-imprinta ng official ballot na nasasayang lamang dahil hindi mo inantay ang utos sa Supreme Court na yung ibang kandidato ay dapat ilagay. Okay? Plunder yan. Ngayon, ito na naman ang gusto mo mangyari. Marami ka na, sabi ni Atty. Harold Despicio, blessing in disguise, magsasauli ngayon ng bayad si Erwin Garcia. Ang daming nagbayad sa kanya para makaupo, second place. I-disqualify lang ang mga panalo. Di ba? Ganon din ang kay Coco Pimentel. Coco Pimentel, senador. Hindi ka na senador ngayon. June 30 hanggang June 30 ka na lang. Hindi ka makaupo na magiging congressman sa sa Marikina, sa 1st District. Bakit? Nagdesisyon ng Supreme Court na bawal ang second place. Second place ka lang kay Marcy Teodoro. Okay? So ngayon, yung mga na second placer ay wala ng mukha na ibang pumamemang. Hanggang ang katotohanan, kapag second place ka, ibig sabihin po niyan, Eden, pag second place ka lang, mas majority ang ayaw sa'yo. Di ba? Ganun lang yan. Kung majority ayaw sa'yo, respect the voice of the people. Sabi nga, Duralex, Sidlex, yan, the law is the law. Ngayon, papasok yan, Vox Populi, Vox D, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Gayun po, ang dami-daming apektado. Magkano kaya ang nakalaan nanggaling kay Coco Pimentel na binigay kay George Erwin Garcia? Kasi kung ma-disqualify si Marcy Teodoro, gustong iupo si Coco Pimentel sa 1st District ng Marikina. So ngayon, paano pa iupo kung may decision ng Supreme Court sa ngayon na bawal na iupo ang second place? Wala na. Wala na, ladies and gentlemen. Kaya, problema ngayon si George Erwin Garcia. Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Magsauli ka na lang! So, ngayon, yan po ang mangyari. Ito. So, ngayon, ito ang pag-usapan natin. Sino pa, ay discover na natin sino pang iba. Pero basta, ang aking vlog sa ngayon ay patungkol sa kung matanggal talaga finally ang Duterte Youth Party List, 3 congressman sila. Makaupo pa ba yung Gabriela, yung sumusunod sa rangko? Probinsyano, tsaka Abuno? Sagot, hindi. 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 Kasi hindi pwedeng pumalit ang mga talunan sa mga na-disqualify na mga nanalo. Ganun lang po kasimple at magandang hapon po, bayan. Ngayon, para i-dedicate ko ito kay Abante tsaka kay Joey Oy, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan. Magandang hapon po sa lahat. Mag-shoutout na ako, Renato Salomon. Ngayon lang naging magulo ang Comelec nung lumakas uli ang mga makakaliwang grupo. Justin Dave Lagria. George, sikat na sa Davao. Ngayon, Justin Dave Lagria, Bert, tama lang si Sir Toto. Yan ang matalinong tao. Salamat po. Robert C., ano ang nangyari sa iyo, Toto? Naging DDS ka na. Ano kung DDS? Wala namang problema. Sinasabi ninyo, DDS, bobo. Pasensya na. Ito matalinong DDS. Biro lang yun. Hindi naman ako DDS, tinitira ko naman si Digong. Tinitira ko si Sarah. Okay, para patunayan ko sa iyo, I am shouting out to
shouting out to Sara Duterte. Sara, I just want to remind you that San Juanico Bridge is a tourist spot. 2002, nagmaneho ako galing Cubao, Quezon City. Umuwi ako gamit bit-bit ko ang aking Toyota Corolla. Nagmaneho ako hanggang Cotabato. Pagdating ko doon, bumalik ulit ako, magmaneho ulit ako. Ganon kung bakit ako nagdesisyon nagmaneho. Kasi gusto ko lang makita ang San Juanico Bridge. That is how important San Juanico Bridge to the people passing through Samar and Leyte. Kaya nga maraming sumasakay sa Philtranco tsaka iba pang mga bus company. Dumadami ng bus company na dumadaan, bumibiyahe galing Manila, galing Pitex, papuntang Davao, papuntang Cagayan de Oro. Kasi nga, isa sa konsiderasyon dyan, bumababa pa nga kami, nagpa-picture pa kami sa tulay. Sara, huwag mo naman sabihin na 2.6 kilometer, tulay lang yan. Hindi. Let me assure you na although ginawa yan, yung tulay, bilang bayad ng Hapon sa reparation payment para sa mga pinatay ng Hapon nung nakaraang pandalawang digmaang pandaigdig, ay nagdesisyon si Apo Lakay na tatay ni BBM na gagawin ang San Juanico Bridge kahit na sa pag-aaral ng National Economic Development Authority ay hindi kikita. Kasi sobrang mahal ni Apo Lakay si Imelda na napakagandang babae nung araw. Matanda na lang siya ngayon. Isa rin siya pinakamatandang magnanakaw, no? Sa babae, si Imelda. Ang pinakamatandang magnanakaw sa mundo na lalaki naman ay walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. Yan. Napakaganda ni Imelda yan. Sobrang ganda yan. Miss Manila yan. At nabighani dyan ang pinakaunang halal na mayor ng Manila na si Arsenio Lacson. Nabighani yan kay Imelda Marcos. Kaya kung ano man ang pinagmamayabang ni Arsenio Lacson, siya laban kay Ferdinand Marcos, siya ang nakauna raw kay Imelda. Hindi ko, kwento lang yan. Huwag na kang paniwalaan dyan. Pang ano lang yan, pang pulutan na lang natin dito. So, kaya nga, I beg your pardon, you are wrong there, Sara, if you say that San Juanico Bridge is not a tourist spot. Ang problema ko lang sa San Juanico ngayon, ginagamit ni Tambaluslos na kunwari masisira at kailangan mababadgetan ng 6 na bilyon na pampaayos. Naku naman, engineer po ako, Tambaluslos, ikaw ay abogado lang. Hindi mo alam ang behavior ng mga bakal na ginamit dyan. Hindi mo alam kung ano behavior ng lahat ng pier o poste na nakabaon sa dagat na hindi naman yan masisira kahit 100 years. Ang tanging paraan lamang para mamantini mo ang tulay na bakal ay pinturahan mo lang ng anti-rust. Lahat-lahat yan. Tapos, every now and then, may ka, ano mo gagawin yan, Eden? Pag ikaw engineer, the only way to check na yung bakal ay papalitan o hindi kung umido na. Tanong, kailan mo malalaman kung umido ang bakal? Pag ikaw engineer, o di kaya ikaw ay utusan ng engineer, magdadala ka po ng martilyo, pupukpukin man ng unti-unti ang lahat ng parte ng bakal, lalo na doon sa mga connectors, sa kung saan may mga rivets. Pukpukin mo, pag ang tunog lupa, ay palitan mo na yan. Pero pag tunog, ting, 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 ay matibay yan. Ibig sabihin yan, very healthy ang bakal. So, lahat yan, ilang joints yan, mag-hire ako ng 100 engineers. Mag-assign kada section. O doon kayo, isang buong span na yan, kayo bahala dyan sa pag-check ng lahat ng connection sa rivets. Kasi ang connection dyan, hindi welding, kundi rivets. So, pag matumunog lupa na, tuk, palitan mo na yan ng rivets ulit. Tanggalin mo, tsaka palit. Ang tulay po ay hindi bumababa ang kanyang kakayahan na bumitbit ng kahit anong bigat. Basta hindi lamang na umido ang mga bakal na nagkukumpuni sa
kabuuan ng tulay. Kaya, fake news ka na naman. Gusto mo lang kumita sa sinadya nyo na hindi bigyan ng budget sa 2024 para biglaan nyo yung budgetan ng 6 billion. Para kunwari, paanunsyo nyo may expert kayo na kontraktor na sa taliwas. At sasabihin, ay babagsak ng tulay. Parang sinasabi, parang kumakanta ka na sa kindergarten school, sabi mo, London Bridge is falling down, falling down, falling down. Yan, hindi yan. Alam mo ba, yung tulay sa Quiapo at tulay sa Ayala Bridge, nagkukonekta yan sa Quiapo at saka yung parte sa Luneta. Ang gumawa niyan, ang nagdisenyo na, alam mo sino? Yung nagdisenyo Eden ng Eiffel Tower sa Paris. Yan ang architect na gumawa ng tulay sa Quiapo na Quezon Bridge at saka yung tulay isa pa sa Ayala Bridge. Hanggang ngayon, mas matanda pa yan kaysa San Juanico Bridge. Bakit hindi man lang nasisira? Ang tibay-tibay kasi pinipinturahan lagi ng anti-rust, rust proofing. Hindi masisira yan. Masisira lang yung sahig na tulay pero yung mga yun hindi masisira. Ganon din po sa San Juanico Bridge. Kaya pinagluloko nyo lang ang bayang Pilipinas para kainin nyo naman ang pera ng bayang Pilipinas. Hanggang dyan na muna tayo at baka mahiba na naman ang ating topic. So, Virginia Pre, magandang umaga po. Perlita Ora, sabi po ni PBB, may kalawang, may kalawang ang utak niya, hindi yung bakal ng San Juanico Bridge. Tomas Esplana, gandang hapon, Engineer Toto. Tirador, nangangarap na naman ba ang mga makakaliwa na makaupo? O yun nga. So, White Ouroboros, sinisisi ni PBBM, mga nakalipas na admin. Ngayon, may ipupuna lang ako. Marami ngayon ako na lalo naman nakikita lumalabas sa X, sa Twitter, na mga sabi, kinukumpara yung inutang ni Digong sa panahon niya sa labas at sa loob ng bansa na 7 trillion daw. Kinukumpara kay BBM. Pero ang nilalagay nila na utang ni PBBM ay 3 trillion na lang. Hoy, magunos dili kayo. Ang utang na iniwan na binigay ni Digong kay BBM ay 12.7 trillion. Ngayon, magkano utang? 16.75 trillion. Ibawas mo, 16.75 trillion hanggang Abril yan ng 2025. Ibawas mo ang 12.7 ni Digong. Anong sagot? 4.09 trillion ang inutang ni Dini Bongbong, hindi pa umabot sa 3 taon. Maghunos dili nga kayo. Ibig sabihin, pag naubuo niyang 6 years, mahigit 8 trillion ang utangin ni Bongbong Marcos. Ito nga lang taong ito mahigit kalahating trillion ang inutang niya. Para na mabuo ang budget kasi bumagsak ang koleksyon. Lalo pa ngayon, bumuwi mga OFW, maraming OFW walang trabaho. Yung 30 billion US dollars, 36 billion US dollars na pinapadala ng OFW ay yun po ang malaking kita. Mahigit 1 trillion na koleksyon yun. Kung walang OFW, patay ng Pilipinas. Ganoon lamang po masasabi ko. Kaya huwag kayo kumpara-kumpara, mali-mali naman na datos nyo. Puro mga fake news to mga BBM to. Perlita Olar, sabi ko na BBM may kalawang na, ay wala, kalawang ang utak niya. Tapos si Ronel Santiago, kaya nabunga si Aimee. Hindi nagtukan ba? Nagsabi lang ko na una lang si Arsenio Lacson. Renato Solomon, baka kung si Peraldi pa rin ang Pangulo, ngayon siguro marami ng kagaya ng San Juanico Bridge. O tama. Si Bongbong, ang laki-laki ng utang, wala man lang mga project na ipakita. May project na ipakita, yung Kabagan Bridge, yung pagdugtong sa tulay, nahulog pa, nabagsak pa. Diego Navarro, hanep si George of the Jungle. Mautak ang unggoy. Conrado Olepio, mayap agad panapon. Abi. Tapos, Norhan Paterno, hindi sila nakakaisa sa Supreme Court. Sonzi Bolisig, but naman ang luha, ang Gabriela, ba't naman luha? Siyempre hindi sila makakaupo. Sila ang kumakaso laban sa Duterte Party List. So, mas okay na sila, may prinsipyo, katulad ng iba na PK. Agree naman ako dyan. Justin Dave Lagria. O George, sikat sa Davao.
Okay, hanggang diyan na lang at magandang hapon po sa inyong lahat.